Yo, yo, what's up? EJ Power nga pala at andito tayo ulit sa MC Marathon presents Band MCs. At ngayon naman ay papanoorin natin ang naging pinakahuling laban ni Fonger sa flip top na inatenan niya. Si Fonger, feeling ko si Fonger na siguro yung may pinaka-valid na dahilan. Siya siguro yung yung pinaka parang may obvious na dahilan ba't na-ban siya sa flip top dahil tangina, mantain mo ilang beses na siyang hindi nag-attend sa ilang beses siyang hindi umattend ng battle niya sa flip top nang wala siyang valid na reason. Yun, alam mo yun. Alam ko unang event na hindi niya sinipot is yung sa laban niya ay Sak Maestro, and naka-line up pa siya nun sa Isa Buhay. Tapos yung pangalawa, sa pagkakaalam ko yun na yata may isa pa may isang event, gubat event yon sa pagkakaalam ko. Tapos after nun may isa pa which is yung nag-double battle. Binigyan siya ni Enigma ng 2 battle. Pero hindi na naman siya umattend. Isipin mo yun, ang daming chance yung binigay sa kanya ni Enigma para makabawi. Pero hindi niya talaga sinisipot. Knowing Arik na hindi naman hindi siya hindi niya tinotolerate yung mga kabulshitan tulad niyan. Lalo na kung masasayang lang yung oras niya. Yun. Pero ito, yung alam kong pinakahuling laban na nagawa niya sa flip top. Laban ay Shernan versus Fonger nung Ahon 5, Day 1. Yan. Bago natin simulan, shoutouts muna sa mga nanonood ng live. Rodrigo Sangilan, Radzel Dimaya, Rayban Baisa, Ken Morga, Jose Angelo Escudero, Berna Claire, Kevin Jacobo, 0225XIO, shoutout sa'yo, kay Rivenier, kay John Steve Arias. Yun. Shoutout sa inyong lahat mga nanonood. Ito humabol, Rayjan Marteja, shoutout sa'yo. Yun, simulan na natin panoorin Shernan versus Fonger. Ay Tito Umpe, tsaka sa mga tropa kong Goku din. Adukit! Ang weird pala ng Ahon Grabe, Ahon 5 sa San Juan Gym to. Nakakamiss din. Hindi na yata nag-event ngayon dyan yung flip top. Dati dito ginaganap yung Ahon. Ang weird lang kasi ang weird makita ng San Juan Gym na hindi puno. Si Fonger nanalo ng coin toss. Pinili niya mauna si Shernan. Unang 90 segundo kay Shernan. Pakinggan natin Di ko na patatagalin to! Pag may kamukha ka ni Fonger, tatagain ko! Andiyan pala ka? Ba't di ka nagkokak? Mga bayaw! May bisita pala tayo! Pangalawang laban mo na to sa Maynila, kaya di na kita tinuturing na dayo. Pero ipapamukha ko sa'yo! Mukha to? Mukha to? Oh my God! Pagkatapos ng leeg, kuto agad? Sa battle, tumatanggap ako ng panlalait, pero kung sa'yo manggagaling ang salitang pangit, lokohan na to. Kung tatawagin mo akong pangit, ano bang tawag sa itsura mo? Sa flip top, ikaw ang pinaka may crunchy na face at nonsense. Crunchy na face. Paano yun? Ano yung malutong na mukha? Kung tatawagin mo akong pangit, ano bang tawag sa itsura mo?
Sa flip top, ikaw ang pinaka may crunchy na face at nonsense na muka. Napapaisip nga ako eh, pag tinagabay yan ng itak, dudugo kaya? So sobrang, di ba yung kalyo, hindi na nagdudugo pag pag inano mo, tinuklap mo. Sobrang tigas na mukha, hindi na dumudugo yun. At babakbak na lang yung yung balat. Tang sosyal na rin tong taga-bundok. Nakatikim lang ng spaghetti, niyabangan na yung mga kababata. Pero nung i-check-in na sila kahapon ni Enigma, mararamdaman mong may kabang bata. First time na ito pumasok sa hotel. Nagreklamo agad ang gago. Maliit lang daw yung kwarto, wala din daw TV at radyo. Nagalit pa nung may pumasok na iba. Putang ina mo, nasa elevator ka pa lang, nagre-reklamo ka na? Solid probinsyano jokes. Hayop na to. Pangit na nga, pangit pa ugali, sobrang gifted. Dapat sa'yo isa kay sa kotse na tinted. Patatakbuhin ng matulin habang nakagapos ka upang hindi ka makatakas. Sabay bangga, bang! Boy pa si Ponger, putang ina, malas! Kakaplutin kita sa ulo. Sasapakin kita ng walang kaba. Sisigaw siya ng help, help! Tang ina mo, bugbog ka na, nag-i-English ka pa! Reagan! Sa kabila lang yon, dapat ka pa rin magpasalamat sa akin. Kasi taos puso akong hihingi ng sorry sa'yo. Nadala lang naman ako sa batin natin. Marami tayong pagkakaiba. Isang halimbawa yung pahinga. Listen, think this. Yung pahinga ko, beauty rest. Listen, think this. Yung kanya, rest in peace. Andrew E. at Francis M. Pagdating sa rap, dalawa sila sa nagmulat sa kamalayan ko. Idol din sila ni Enigma. Kaya ka humanap siya ng pangit sa mga kababayan mo. At anong sinasabi mong Cebu nasa plato? Gago! Cebu, kalaban ni Goku! May kasi sikat na line yata si Fonger nung kalaban niya si Batang Rebelde. Yung Cebu daw nasa plato, Cebu. Parang ang kasi ang ginagawa ni Fonger, ina-exage niya yung Bisaya accent niya para mas maging nakakatawa sa mga nanonood. Ipupulupot ko ang pikulo sa iyong bulbulma, lagohan, handa ka na ba sa paputok? Kasing laki mo man si Mr. Pogi, ilalagay lang kita sa capsule hanggang sa mabulok. After 1 week, tuturuan kita mag-teleport para makalabas ka. Ikaw ang fusion ng unggoy at ahas, kaya ungas ka. Huhubarin ko ang trunks at ipapachichi ko sa'yo ang aking master buten. Sabay dila sa Dragon ang aking master buten. Sabay dila sa Dragon Balls at putok sa bibig ng Cell. Ano nangyari? Huhubarin. Huhubarin ko ang trunks at ipapachichi ko sa'yo ang aking master buten. Sabay dila sa Dragon Balls at putok sa bibig ng Cell. Di ka ubra sa karate kung malakaw paitik. Kailangan mo ng Dr. Jero para gumaling ka. That was sick. Kamukha mo yung lolo ni Dende na may balat ni Mr. Popo. Di ka pala sagot sa klase, tuyad ni Yamcha at Kiririn, kaya ikaw ay simpleng bobo. Ito na ang araw ng kamatayan mo, di na kailangan ng misa. Iiwan kitang malamig na bangkay just like I'll put you in a freezer. Wala ka ng takas, kahit umiwas ka pa tol. Makakatikim ka sa akin ng punch kick 36 combo sabay tira ng energy ball! Mukha kang pala kang busog. Teka, parang wala si Vegeta. Ay, si Vegeta tulog. Using Dragon Ball character, pinatay ko na si Majin. Ano siya, Dragon Ball reference. Kaya ligtas na ang sanlibutan. My mission is to kill Fonger. Round 1 pa lang, it's already done. Done! 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 Done!
Yun, ito yung prime Shernan eh. Ito yung hindi pa parang no mercy pa si Shernan pagdating sa sa performance pati sa sulatan. Solid na round 1 pinakita ni Shernan. Slapstick pero yun yung strength ni Shernan eh, slapstick comedy na nadadala niya naman dito dahil malalakas din yung ibang punchline niya. Gusto ko yung mga jokes niya sa umpisa ng round niya. Tapos nag Dragon Ball reference siya na ang kulit nung Dragon Ball reference niya. Pero nadala nung character niya. Hindi siya solid na bara per bara pero nadala nung character niya yung paggawa ng Dragon Ball reference. Malakas tong round 1 ni Shernan kung tutuusin para sa sa match up na to, napaalas na nung round 1 na yan. Masasabi kong malayo-layo yung hahabulin ni Fonger dito. Tingnan natin round 1 ni Fonger. Parang ramdam mo na agad sa sa body language ni Fonger na parang tinatamad siya eh. Parang hindi niya gusto na nandyan siya ngayon. Yung mukha ko diretso sa leeg, yung mukha mo diretso sa paa. O nakapagsalita ako ng English, ikaw nakapagsalita ka ng Bisaya, tanga. Anong sabi mong pangit ako? Tol, masama magsinungaling. Goku? Baka kuko. Ahon 5, magingay! Putang ina ka, shit nan! Mamatay ka sana ngayon na! Dahil bago ka ba lang nakapasok sa flip top, yung ulo mo sobrang laki na! Kahit mayaman ka, kahit humiga ka man sa iyong pera, kung hindi ka marunong makisama, tsak maiiwan ka! At paano ka nagiging wanted share na isang salita lang ni Sir Anigba na time, tahimik ka na! Kaya labas! Kasi hindi ka pwedeng makapasok kasi wala kang lakas na loob lumaban. Wala kang utak, Shernan, kulang ka pa sa buwan, puno-puno ka ng kayabangan. Kung hindi man magaling para sa'yo si Badang, tandaan mo, Shernan, nagra-rap na siya nung totoy ka pa lang. Palpak ang paggawa ng iyong itsura at wala kang pakpak, kaya imposible kang makalipad. Wala kang abilidad, kaya tagtad ang matatanggap niya. Oo, may hitsura ka, pero hirap ay paliwanag. Parang nakatuwad, parang baliktad. Explain mo nga, Brad! Shing shang shoo! Huwag mong sabihin niyang Cebu na sa katawan mo. Oo, tol. Wala akong handa ngayon. Seryoso. Sabi na eh. Parang may off sa energy ni Fonger. Yun nga, hindi siya naghanda. Huwag mong sabihin niyang Cebu na sa katawan mo. Oo, tol. Wala akong handa ngayon. Seryoso. Meron kasing problema sa kapugian ko. Problema. Handa ngayon. Seryoso. Meron kasing problema sa kapugian ko. Sumali ito ng Mr. Pogue sa Burnout Audition. Panalo sana, pero nung bumukas ang ilaw, ang katotohanan ay lumitaw. Saan mo yan nakuha, bayaw? Sa makdong walang lugaw? O sa pamilya mong bakulaw? Gwapo mo naman, baon. Swerte mo, tol. Oo, sabihin mo akong walang abilidad. Pero kanina, hiningi ni Leljon yung 200 tanga. Oo, pasensya na kayo. Wala akong handa. Hindi ko memoryado yung lahat. Kung matalo ako ngayon, tanggap ko yung lahat. Kaya, kasi sa flight sa aeroplano sa Cebu Pacific, ako'y naiwan dahil sa pork chop. Time. Yun. Sloppy performance. Wala eh. Walang handa si Fonger. Kahit yung unang mga sinabi niya, parang may aggression pero wala eh. Walang punchline talaga. Ramdam mo na ramdam mo sa enerhiya niya na parang ayaw niya na nandyan siya ngayon. Yun nga,
kita naman sa sa ginawa niya na yun, wala talaga siyang handa. Yung klaro round 1 kay kay Shernan yun. Shoutout sa mga bagong pasok pala, Rayjan Marteja, Bernaclair, Ken Malaha, kay Carl Eugene Tabud, shoutout sa'yo. Si Fonger may alitan daw kay Damsa ngayon. Parang nakita ko nga sa yun. Sa Facebook, parang nagsasagutan sila ni Damsa. I think may yata kasi. Parang nag-post si Fonger about dun sa kanta ni Apex. Tas dun sa post yata ni Fonger, parang tinitira niya ulit in a negative way sila sila Enigma tsaka yung Flip Top. Tas si Damsa yung sumagot para ipagtanggol yung Flip Top. Tingnan natin round 2 ni Shernan. Boring! Boring! Hindi mo ako masasaktan. Kung problema mo yung pagiging pogi, walang solusyon dyan. Lagi kang nasa gitna, matuto kang tumabi. Totoy pa lang ako nung nag-rap si Badang, tangina mo, magkaedad lang kami. Kukulangin ka sa akin, kailangan mo Fonger na 7. Pag sinabi na Enigma time, sumusunod ako kasi marunong lang ako rumispeto. Ang inan to, wag kang gumanyang gago, mukha kang may ketik. Sa picture, may itsura ka, sa personal, pangit mo, putagenic! Ang inan to, pogi ka, sino? Sino pogi? Ikaw? Pusa idimyaw? Ayon sa ilang pag-aaral, ang nabubuhay daw na nilalang ay nanggaling sa alabok. Pero sabi ni Fonger, sa unggoy daw nanggaling ang tao. Basta kami sa alabok, wala kami paki kung saan galing pamilya mo. Balita ko, gusto mo daw sumali sa papugian contest. Dapat meron kang sagot sa tanong na talagang papatok sa takilya. Bibigyan kita ng sample boy ha. Kung magiging hayop ka, bakit gorilla? Gusto niya rin daw sumali sa Starstruck. Pwede, pero depende. Kung magiging artista ka, ano ka? Sinuswerte? Nagpapaulan dito si Shernan ngayon ng mga parang iba parang mga dad jokes yung pinapaulan niya, parang yung mga joke pag na maririnig mo sa mga inuman, mga classic pero classic inuman jokes pero na ko-convert niya ng maganda sa sa battle rap. Laban mo kay Badang, bumabars ka na. Wala nga lang sa ayos. Pero Teka, naglaban na si Fonger tsaka si Badang? ano ka? Sinuswerte? Nung laban mo kay Badang, bumabars ka na. O naglaban man sila. I don't think sa Flip Top sila naglaban. Kasi ilan lang laban ni Fonger sa sa Flip Top. Feeling ko sa ibang liga sila naglaban ni Badang. Swerte? Nung laban mo kay Badang, bumabars ka na. Wala nga lang sa ayos. Pero nakakagulat. Anong feeling nang hindi ka magbibitaw ka ng linyang hindi mo sulat? Di ka ba nahihiya? Tagal mo na sa liga mo, hindi ka pa sanay. Ba't kailangan magpasulat sa mga division mo? Wala ka bang kamay? Ito, na may personal pa si dito. Si Shernan dito. Ba't kailangan magpasulat sa mga division mo? Wala ka bang kamay? May buni ka daw? Hindi, seryoso to. Wala naman ako sa ng loob. May buni ka daw? May buni ka daw. Ligo-ligo din kasi para yung bakterya mataboy. Siguro pag wala kang ginagawa, kamot ka ng kamot sa singit, sabay amoy. Yak! Yak, not gangsta! Sabi mo, ikaw ang killer sa sulatan? Ang angas. Siya pala ang hitman. Oo nga, ang hitman. Lakas ba yak? Kaya konti. Di ba taga Cebu ka? Pwes sumanda sa pagsogod. Dala ko ang itak ni Lapu-Lapu. Tawagin mo na lahat ng santo, kahit si Santa Fe, San Francisco at San Fernando. Ipaparonda nagre-reference si Shernan ng mga lugar sa Cebu. Feeling ko hindi ako familiar sa sa mga lugar sa Cebu or city or mga baryo.
Pero feeling ko ganyan yung ginagawa niya ngayon. Kita mula Danao, Talisay hanggang Bogo. Papakaltukan kay Medellin, papasampal kay Carmen ng poro. Pinamungahan ka ng katangahan, wala kang maatatanggap na awa sa akin kahit konsolasyon. Bawat daan, bantayan dahil sa sarili mong lugar, itutumba kita at siguradong labangon. Ano ba? Ang kapal Pati Sponger nag-react. maatatanggap na awa sa akin kahit konsolasyon. Bawat daan, bantayan dahil sa sarili mong lugar, itutumba kita at siguradong labangon. Ang kapal na mukha mong sabihin sa Cebu walang flip-top kundi dahil sa'yo. Marami pang magaling na MC sa Cebu na hindi nakapasok sa liga, tang ina mo dahil sa'yo. Nung tryouts, puro tropa niya ang nasa line-up para grupo niya ang maghari. Kaya halos umusok yan tumbong mo nung mas nangibabaw si Acer at Maki. Sa lugar nila, papalit-palit ka ng grupo kung saan yung mas kilala. Nasa baba ka pa lang, gusto mo ikaw na yung tinitingala. Para sa sarili mo, handa mong kalimutan ang kasama mo mula umpisa. Mas marami ba, mas masaya? Gago! Di mo lang kayang pasikatin ang sarili mo nang ikaw na mag-isa. Sa lugar nila, feeling siga at artista, maiya ka sa balat mo. Pero pag nandyan nakaaway, hihingi ka ng tulong sa tropa, walang palagto. Siya daw ang Jurassic ng flip-top. Wow! Yun ba hangad mo? Huwag kang magpaka-Jurassic kung sa Iskinupi umatras yung bayag mo. Ano yung Iskinupi? Huwag kang magpaka... Ano yung Iskinupi? Pa-comment na lang. Siya daw ang Jurassic ng flip-top. Tangina, sino ba tong comment ng comment na to? Kick ka, tangina ka. Wait lang guys. Sorry. Yan. Wow! Yun ba hangad mo? Huwag kang magpaka-Jurassic kung sa Iskinupi umatras yung bayag mo. Ano yung Iskinupi guys? Kung may nakakaalaman pa comment na lang. Huwag kang magpaka-Jurassic kung sa Iskinupi umatras yung bayag mo. Oo, real talk to. Ipinaban mo Yan na na-report at block ko na. Salamat sa inyo guys. pa kay Enigma nung gubat to. Inabangan ka ako, so umaga ka na lumabas, umuwi na lang yung bubugbog sa'yo. Pastilan ka nga bayot. Imong ginawa, bawang utot. Humanda ka dahil hindi mo magugustuhan ang susunod kong pakakawalan. Mararanasan mo ngayong masaktan habang pinagtatawanan. Tigilan mo ng pagsabi ng pogi ka dahil sinungaling kang kalaban. Kasing lambot ka lang ng rosas, kaya huwag kang magtapang-tapangan. Huwag kang magpaka-Derek. Rose, isang bagay ang dapat kang malinawan. Yung shota mo parang si Kyrie Irving, mabilis ka lang iiwanan. At speaking of shota mo, ano ba problema mo kay Maki? Kasalanan niya ba ako nagtitext sa kanya yung shota mo? Mahirap ba talagang Tangina, iba tong Shernan na to, ano? Yung Shernan kasi ngayon, 'di ba, ayaw ng mga damayan na ng mga damay ng anak, ng shota, ng asawa. Pero dito, tangina, name-personal pa si Shernan dito. Ito yung nakikita kong prime Shernan na no mercy. Putang ina, parang handang managasa kahit anong mangyari. At speaking of shota mo, ano ba problema mo kay Maki? Kasalanan niya ba ako nagtitext sa kanya yung shota mo? Mahirap ba talagang tanggapin na ginawa ka ng boyfriend para gawing gago? Nagja-jogging daw. Tangina, parang totoo kasi. Nag-iba lalo yung timpla ni Fonger. Maki, kasalanan niya ba ako nagtitext sa kanya yung shota mo? Mahirap ba talagang tanggapin na ginawa ka ng boyfriend para gawing gago? Nagja-jogging daw. Busy sa school, yun ang sabi sa'yo sa cellphone. Yun naman pala, nagiinom kasama yung dating boyfriend. Tangina, sakit nun. Kasi nasa... Tangina, feeling ko totoo to. Kasi 3GS si Maki dati, nung panahon na to. Alam ko miyembro ng 3GS si Maki. Posibleng binigyan ni Maki ng info si Shernan na para magamit na angle sa laban nila. Flip-top ka. Tanda mo tong sasabihin ko sa'yo. Kung wala ka sa flip-top, hindi naman magiging kayo. Kung ano yung nararamdaman mo, hayaan mo na. At least natutunan mo siya. Putang ina, nandito na naman to.
Kung ano yung nararamdaman mo, hayaan mo na. At least natutunan mo siyang mahalin. May kasabihan nga tayo na ang tao lalo pumupugi at gumaganda pag nasasaktan, so kailangan ka namin bugbugin. Hindi ka kasi Xing Shang Fu. Galing ka lang sa mababang angka ng Shindan lang. Buti pa yung Joy, abot 3 linggo, yung forever mo, 1 day lang. Ako ang panalo sa laban na to. Yan ang tiniyak ko. Ngayon, nasaksiyan nyo ang unang komedyanteng pinaiyak ko. Time! May line kasi dati si Shernan na lahat ng komedyante daw sa flip top papaiyakin niya. Dito tangina parang parang minaso niya talaga si dito, si Fonger dito. Hindi siya nagpakita ng anong klase bang awa dito. Tangina. And ramdam mo sa sa composure ni Fonger na alam mong nauga siya eh. Tangina nagro-rolling eyes na eh, tas hindi na humingiti, lalong sumimangot. Feeling ko totoo yung yung binigay na info sa kanya. Yun, tangina ibang klaseng Shernan to. Walang awa. Walang wala pa siyang yung etiquette sa sa battle rap na na sinusundan. Wala pa siyang warrior code. Kumbaga sasaktan kung sasaktan niya yung kalaban niya. Pinaiyak ko, fuck you. Di ako iyak, astig ako. Yung lahat ng mga sinasabi mo sa akin, puro trip mo lang. Ha? Oo, sabihin mo yung totoo, puro trip ka lang. Yung sabi mong hinabol ako, hindi yan totoo. Ang daming kaibigan ko. Kung gusto mo sabihin ng astig ka, punta ka sa Cebu. Ipapakain kita sa mga drug lord nun. Siya doon kita babatayin sa lugar kung labangon. Giatay kang animala ka? Swerte ka ako ng handang buhanga ka. Oo. Nag-freestyle na ng Bisaya si Fonger. Tangina kasi, tinatad siya ng personals ni Shernan sa round 2. Grabe yun. Sunod-sunod yung personals niya mula dun sa sa parang may gugulpi sa kanya tapos bigla nung sa may sa about sa shota niya. Tapos ini-sprinkle ni Shernan ng mga jokes tsaka ng technical na na daw hindi forte ni Shernan yung technical kaya ganun. Yun. Siya doon kita babatayin sa lugar kung labangon. Giatay kang animala ka? Swerte ka ako ng handang buhanga ka. Oo. Sa ngayon, talo ako. Partida yan. Pero iniibig sabihin na astig ka kasi manalo ka na. Ibig sabihin nun, talo ako. Astig ka kasi manalo ka na. Ibig sabihin nun, talo ako. Salamat sa mga kaibigan ko na binigyan ka ng info. Yan ang totoong kaibigan. Yan ang totoong kaibigan, tol. Upang manalo ka ngayong liga. Lahat yung sinasabi mo, hindi yan totoo, tanga. Pakyo ka. Oo, totoo yan. Talo ako. Gusto ko, umabot ka ng round 3, gusto ko masabi sa'yo upang yung totoo malaman ko. Xing Shang Fu ka lang. Hari ako ng Jurassic, tanga ka. Partida. Oo, walang sulat ako ngayon. Kaya pasensya ako, patay ako, seryoso. Tayo na. Ano yun? Ala talaga, overkill. Wala siyang nasabi. Tangina parang ako na inaawa kay Fonger eh. Tangina parang gusto ko na lang siya pababain ng stage. Tangina ako na aakyat para sa'yo. Sasaluhin ko yung mga sasabihin ni Shernan. And at the same time, nafe-feel bad ako kay Shernan dahil naghanda siya ng ganito. Na sobrang
nararamdaman ko pinaghandaan niya ng sobra tong battle na to. Ginagalit mo ko! Ah! Talo na daw siya. Agad-agad na umamin. Papakain mo ako sa drug lord nga, tanga, di yung kumakain. Iba ang drug lord sa drug addict. Ang drug lord yun yung nagpapalakad nung operasyon nila. Itong mga drug addict yung hindi kumakain kasi sila yung kumukonsumo ng droga. Sa laban namin ni Ponger, tatanungin ko kayo, anong nararamdaman nyo? Oo, hindi. Di ba wala silang nasabi? Kaya Bentang-benta pa talaga yung mga ganong klaseng jokes na nung panahon na to. Bentang-benta yung mga ginagawa ni Shernan na jokes. Feeling ko kung ngayon gagawin yan, hindi nabebenta unless gagawa mo ng sobrang creative na twist. masyadong pastar. Yung mukha mo parang x squared plus y squared times 39, diba? Parang ina, nakakaasar. Papogian ba? Nag-jogging na ako kaninang umaga. Pagtingin ko sa likod, may fun run na. May taong ipinanganak na pogi at maganda. At meron namang ipinanganak lang talaga. Nung laban mo kay Batang Rebelde, kung ano-ano sinasabi mo para nang makapagpatawa. Pwede ba? Huwag mo nga kami gawing tanga ka. Katiren! Katiren! Tol, Katrin, halika nga. Practice tayo. Ka? Alam mo, ka? Kakantuan kita. Ka? Katiren! Katiren! Alagaan mo sana ang kampal kong si Daniel Padilla. What? Nega what? Eto, Daniel Padilla. N-word yun Katiren! Alagaan mo sana ang kampal kong si Daniel Padilla. What? Nega what? Eto, Daniel Padilla. Yung gantong mukha, Daniel Padilla. Maayos ka kay Robin, papadila kita. Malagit laway nun, di mo mapupunasan. Abra! Mahirap talaga maging gwapo, o buti di mo naranasan. At di ba? Hindi mo naranasan. Medyo nawala si Sherman. Feeling ko na ano na yun, yung pagkawala ni Sherman dun due to na yun, medyo nawawala na ng gana. Dahil nga hindi siya pinaghandaan ni Fonger. At di ba? Hindi mo naranasan. Welcome to my place. Ano ka nakikiusap? Buo nga katawan mo pero wala kang utak. Isa ka sa dahilan kung bakit may kutya pag sinabing Bisaya. Given na may punto kayo magsalita at yan ay biyaya. Nakakatawa sa pandinig pag nagtatagalog ka pero ginagawa mo pa rin para maging katatawanan. Insulto na yun sa mga kababayan mo at ang magmahal sa sariling wika, di mo kayang pangatawanan. Maraming mauhusay na Bisaya mula Cebu at Mindanao. Nagbigay karangalan sa bansa, isang halimbawa si Pacquiao. Maging si Flash Elorde gamit ang lakas ng kamao. Di nila hinayaang pagtawanan ng Bisaya, sana dama mo. May mga artist pa, si Dondon Hontiveros, Ina Reformina, Ace Espinosa. May naging presidente pa tayong Bisaya, andyan si Sergio Osmeña. Sa hip-hop scene, nasa flip-top manuwala, lahat may tira. Visayas at Mindanao Division, Luni, One Dogs, Kawayan, inaangat ang kanya-kanyang syudad, ikaw lang ang panira. Ilan lang sila sa mga Bisaya na ngayon tinitingala na. Di nila ginamit ang pagiging Bisaya para pagtawanan, ikaw lang nakakaya ka. Utang ina mo! Kasi ang strength nga ni Fonger, comedy, gamit yung Bisaya accent. Na ang ganda ng pinupunta ni Shernan dito na ginamit ba't mo niyakap yung yung pagiging nakakatawa ng Bisaya. Parang yan yung ginamit mo na weapon. Yung pagtawanan ka ng mga tao dahil sa pagiging Bisaya mo.
Ilan lang sila sa mga Bisaya na ngayon tinitingala na. Di nila ginamit ang pagiging Bisaya para pagtawanan, ikaw lang nakakaya ka. Utang ina mo. Lahat ng Bisaya respetado. Ikaw lang hindi. Lahat ng Bisaya talentado. Ikaw lang hindi. Palakpakan lahat ng Bisaya. Ikaw lang hindi. Mahal ko lahat ng Bisaya. Ikaw lang hindi. Tangina mo, Bisaya din ako. Nakalahating Bicolano. Kaya palaban at maanghang ang bawat dinura ko. Parehas tayong aral ng kalsada pero ikaw ang mal-edukado. Gusto mo pa bang malaman kung anong kaya ko? Wag, delikado. Kaya kong sumabak sa gera on the spot man o sinaulo. Sa sobrang likot ng utak ko na pagkakamalan na akong siraulo. Ang bawat tira ko, tagos kahit ikay naka-steel gear, Ginoo. Kaya kong punitin ang ulo mo kahit wala kang tear here sa noo. Biyernes ngayon, pero huling araw na ng week na to. Basura lahat ng linya mo, nagkakalat ka lang sa San Juan, kaya sa Cebu, ibalik na to. Para kang trouble na walang R, bad boy na walang D, comedy na walang bar, at di ka mapapansin dito kung walang me. Wala akong paki sa sinasabi mong BC45 ka, Batang Cebu. Baka nakakalimutan mo, Batang Muntinlupa ako. Mag-ingat ka, Kosa, dahil papasukin ko ang kubol mo kahit masukal. Tatanggalan kita ng rasyon, papaalmusalin kita ng takal. Tatanggalan kita ng bait, malabo ka na magkaparol. Matuto ang rumispeto, segunda ka lang, ako ang mayor. Ano, na-OP ka? Nakarinig ka ng bars, motherfucker? Tuwa ng standing mo, di ba? Mamaya, tuto ka na. Bawat sulat ko'y magsisilbing leksyon sa'yo para matuto ka na. Pinalamon kita ng linya ko, yung sayo isinuka ko kasi hindi ko matake yan. Kahit sang anggulo tignan, pani si Fogger kay Shernan. Time! Solid all three kay solid all 3 rounds kay Shernan. Complete package pinakita niya. Do hindi ganun ka-complex yung mga bars niya pero nadadala ng ng delivery niya. Hindi slapstick comedy, slapstick na performance pero pasok pa rin, hindi cringy panoorin. Ang ganda ng punto niya sa round 3 about sa pagiging Bisaya ni Fonger. Yun yung kagandahan sa rounds ni Shernan na susundutan ka niya ng jokes tapos biglang may magandang ipupunto siya sa bawat round. Kaya hindi siya nakakaumay pakinggan. Parang iba-ibang flavor din yung pinakita ni Shernan dito. Yeah. Ewan ko, tangina, wala na, overkill na talaga si Fonger eh. Salamat. Santa Fe, salamat Sir Paulo Isgana, salamat sa tanang barkada nako. Salamat Sir Enigma. Salamat sa Cebu Pacific, yatay naliit ko. Thank you. Bro, round 3 pa? Putang ina, anong nangyari kay Fonger dito? Sabog ba siya or something? Hindi niya alam kung nasaan na siya. Parang nalimutan niya na may round 3 pa siya. Nag-shoutouts na agad siya. Nagpasalamat na agad. Battle pala ako. Sige. Mayor ka? Bakit wala akong kaba? Kung mayor ka, rumispeto ka sa akin, ako ang anak ni Baby Ama. Oo. Bakit hindi mo ako pinaiyak? Ikaw yung rapper na mukhang tiyanak. Swerte mo, tol. Alam mo, wala kang nabahagi. Kaya Shernan, dapat kang umalis dito pang hindi kita tutukan. Sanggo ko? Ayos yan, tol. Iwas-iwas rin pagtira ng katol. Sorry sa lahat. Sorry sa lahat. Sorry sa lahat na hindi ako nakamaganda. Kasalanan ko to. Sorry sa lahat sa mga Cebu. Nasa bobong nito. Oo, talo ako. Tanggap ko yan.
Kasi wala akong sulat, Shernan. Hindi ko alam ano no, parang paano naaatim ng ano ng ibang MCs 'yon. Sa lahat ng ano kung sino man yung gumawa nito na ano parang sumampa dyan ng walang handa. Parang hindi kaya ng ano ko yun, ng hiya ko yun eh. Parang parang ibang ano pa, ibang istorya pa yung nag-joke lang or nag-stumble. Pero yung sumampa dyan na parang wala lang talaga. Parang wala kang handa. As in zero. Parang ibang klaseng ano na. Parang hindi kaya ng ano ng dignidad ko na sumampa dyan na ano, nang walang handa dahil hindi, yung ano nun, yung backlash siya nun, napakatindi na mangyayari sa'yo. Yung hate, yung bash sa'yo ng tao. Oo, nagsumulat ako. Pero mayroong problema to. Time. Yun, all 3 rounds kay kay Shernan. Klaro naman, wala na mahabang paliwanag doon. Flip top round 5 ang laban. Ang laban, Fonger versus Shernan. Ang boto, nakita nyo rin naman, 5-0 para kay Shernan. Dito nyo rin. For sure bad trip yan si Arik nung time na yun dahil potential classic kasi ito kung titignan mo siya on paper. Shernan versus Fonger, potential comedy clash ang posible mangyari dito kung naghanda lang si Fonger dahil yun nga yung mga naunang laban niya sa flip top nung kung saan siya naghanda, sobrang solid na mga pinapakita niya. Feeling ko papalag yun kay Shernan and makagawa sila ng classic na battle. Kaso nga wala hindi naghanda si Fonger. Yun. Sayang. Props kay Shernan, hindi siya nawala ng gana kahit na parang hindi siya pinaghandaan ni Fonger kahit walang kwenta yung pinakita ni Fonger sa laban na to. At yun. Isa si Fonger din sa mga band na MCs. Yun nga sa kadahilan ng 3 beses siyang hindi sumipot sa laban. Ilang beses na siyang binigyan ni Arik ng chance pero hindi niya sinipot. And malaking na yun. 1 beses ka lang hindi umattend ng laban mo nang wala kang valid na rason. Malaking ticket na yun para matanggal ka na sa flip top, maban ka na. Pero si Fonger, nagkaroon pa ng ilang tsansa. Binigyan pa siya ng ilang tsansa ni Enigma. Pero wala. Paulit-ulit niyang ginawa. At para sa akin, valid na reason yun para maban siya. Walang excuse doon. Yun. And sa ito yung part na hindi ko na sigurado dahil ayon din sa sa bali-balita na parang may issue din about sa pera na di ko alam kung kinupit niya or kinuha niya. Pero hindi ako sigurado doon. Ang alam ko lang yung hindi siya sumipot ng ilang beses sa mga dapat niyang siputan na laban. Pero yun, salamat sa inyong lahat sa mga umabot pa sa punto ng video na to. Salamat sa tiyaga nyo panoorin to. Yun, kita-kits tayo sa susunod na episode. Ingat kayong lahat dyan guys. God bless.